Pamangking Mapang-angkin. Panoorin ho natin. Yung tita siya yung tita. Binato siya ng bote ng alak ng kanyang sariling pamangking lasing. Ayan. Ang pinag-aawayan nila, yung pag-aari ng pinamana sa kanilang bahay. Ayon. Nora, ang nagrereklamo, humarap ka na. Ano ang punot dulo ng problema mo, Nora? Ano po kasi hindi po siya nagbabayad ng tubig. Nagtitinda naman po siya ng mga kakanin doon sa sa labas ng bahay namin. Kailangan lang po talaga magbayad siya ng tubig kasi mahirap po mawalan kami ng tubig, mapuputulan po kami. Yun ang toka niya, Opo. magbayad ng tubig. Opo. Ayun. Yung toka po niya, hindi po siya nagbibigay. Puro na lang pas ng ginagawa niya. Bakit daw? Kasi wala raw po yung pangkain ng mga anak niya, ganun. Ang dami niyo pong dahilan sa akin. Ilan ang anak niya? 2 po yung anak niya. Nakatira din sa inyo? Opo. Tapos may kapatid din po siyang 2. Nakikitira din? Opo. Yung kapatid niya po kasi, yun po yung ma'am, yung po yung pinag-aaral niya, tinutustusan din niya. Kasi wala na po silang mga magulang eh. Kaso nga, bastos lang po talaga siya eh. Ay, bastos lang talaga. So ngayon, ginawa mo, pinalayas mo, di ba? Opo, napalayas ko lang po kasi siya dahil sobrang kabastusan niya sa akin. Parang hindi niya na po akong ginagalang. Saan na yun nakatira yung mag-iina na yan? Hindi ko po alam ngayon eh. Kaya nga rin po ako, naaawa din po ako ng ma'am kasi napalayas ko siya sa sobrang sama ng loob ko na hindi siya nagbabayad sa akin ng tubig. Pag sinisingil mo siya, galit pa siya. Kasi natural lang po, sabi ko sa kanya, natural lang magbayad ka sa tubig. Kasi yung pinang-aabono ko sa tubig, pang-maintenance ko sa sakit ko sa puso eh. Hindi nga alam ng anak ko na hindi ako bumibili ng gamot sa puso eh. Para lang yung matustusan yung bayad sa tubig. So may sakit ka sa puso, Opo. kailangan mo yun para sa maintenance mo. Opo. Pero siya, meron din siyang mga anak na kailangan din niyang pakainin, Opo. paaralin. Okay, ang pinanggagalingan po nito ay ito. Magtatanong kayo, bakit sila nasa iisang bahay? Itong tinitirhan ninyo, pag-aari na ninyo. Opo, Kasi ito po ay mayroong rights. May rights. At hindi na maglalaon, ibibigay na ang titulo sa inyo. Tama Opo, ba? tama po. Kailan yan nakaschedule? Hindi po alam ko kailan ibibigay yung titulo eh. Okay, pero sa inyo mapupunta yan. Opo, magkahati-hati po kami magkakapatid. Ayun, okay. Kasi ito po ay ipinamana ng inyong magulang sa Opo. inyo. Ilang kayong magkakapatid? 13 po kami magkakapatid. Wow. Mariosep. O, nasa na yung 12? Namatay na po yung 4 kong kapatid, 8 na lang po kami. So, 8 na lang kayong maghahati-hati. Pero ang nanay nito na kapatid mo namatay na rin. Opo, namatay na. Pero, tama ba yun, Attorney Lorna? Kung namatay na yung nanay, pamana yung percentage ng hati sa bahay sa anak. Tama, kasi may right of representation. May right of representation. So yung 4 na patay, ang magmamana doon, yung mga anak nila. Mabuti hindi pa kayo nagkakarambola dyan. Kung sino ang may-ari at sino ang titira. Hindi pa naman po. Hindi naman. Hindi naman po. Yung iba may ibang tirahan sila. Sama-sama po kami dun 8 magkakapatid. May kanya-kanyang kwarto na maliliit lang po para lang. Malaki ba yung espasyo? 26 square meter lang po. 26 square meters. Nakatayo kondo. Hindi, maliit Parang lang po. studio type na kondo, Ate Coris. Wow. Kahit ang liit nun. 8 maliliit na kwarto, hati-hati kayo. May mga bintana naman. Meron naman po, maliit lang. Tagusan ba? Tagusan ng bintana? Hindi. Hindi naman po. Naku, nakakasulasok yan. May mga anak pa. Opo, may mga anak po. May mga anak po yung iba. Ilan ang CR? Iisa lang po CR namin. Iisa lang. O, ayun. Mabuti yun lang ang problema na dinudulog nila sa atin. Bastos lang yung kanyang pamangkin. Yun lang ang dinudulog nila sa atin. Ano? Opo. Hindi naman kayo nag-aaway-away sa mga rights. Pero eto na ngayon, Attorney Lorna, pinalayas niya. Tila wala siyang karapatang gawin yun. Napalayasin yung heir, yung magmamana nung parte nung nanay na namatay. Yung pamangkin niya, may legal right sa 26 square meters na yan, 1/13.
ang right niya. Mabuti na lang, attorney, wala pang usapang legal. Wala pa sila doon, nandun pa lang sila sa personal na away nila, na ang gusto lang niya ay magbigay respeto. Pero kasi wag na sana nating paabutin sa legal kasi karambola yan. Ngayon, ito po, ang pamangking pinalayas, patutuloyin natin po dito sa ating tahanan. Siguraduhin walang dalang bote, ha? Siguraduhin yung walang dalang bote, please lang. At saka, hindi lasing. Okay? Parang hindi ko po lubos maisip na ilan kayo bali lahat sa bahay, lahat-lahat kayo. Kasi sabi mo, 8 kayong magkakapatid sa isang 26 square meters. So, ilan lahat ang tao dyan? Kasama po yung mga pamangking ko lahat, 45 po kami lahat. 45 people. Ang pinakabata, 2 years old. Dito sa siksikan talaga sa loob ng bahay na yan. Huwag na natin patagalin pa. Narinig natin ang panig ni Nora. Aking pamangking mapang-angkin, nga ba itong si Ann? Ann, humarap ka na. Ay, naku. Kailangan dito pa? Dapat lang! Dapat Bastos kausapin mo nga ako na talaga kaya. to. Kasi bilang tita kita, ginagaya kita, pero walang ginawa to. Kung ano chismis mo sa akin. Marami. Ano marami? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan. Marami kang dahilan. Maraming dahilan. Marami kang Ikaw dahilan. maraming dahilan. Ikaw maraming dahilan. Hindi ka nagbabayad. Mahiya. Dapat na lang magbayad ka. Hindi ka Alam na mo, lang naawa sa akin. 3 anak ko. Tapos yung wala kapatid akong ko pakialam 2. sa'yo. Bayaran Para daw yung matuto ka. Hindi utang. ka kasi matuto eh. Wala ka alam kung hindi minom ng alak. Magbisyo. Ay, naku. Sabi ka, dapat inisip mo yun. Alam mo, kailangan mo ng Dalawa sa kami pagkantaran. pinulot Alam mo, kailangan mo ng Hindi maintenance. inisip yun. Hindi. Saan kami pinulot? Sa kalsada. Buti na lang meron akong natitirang pera sa puhunan ko. Pinangupa ko yon. Hindi mo inisip Hindi. bigla mo akong Hindi mo kasi palayasin. binabayaran. Hindi ko pala Alam mo na, nagbabayad eh. nagme-maintenance ako ng gamot. Wala akong Pero mapagkukunan hindi mo ng pera. Hindi mo ako binabayaran. Wala akong trabaho. Inatubag ko yung mga anak ko. Eh, kanina mo Isipin mo yun, isisisi. hindi yung pang sarili mo lang. Alam ko, Hindi, may hindi sakit pang ka, sarili nangangailangan ka. Kung may pera ako, binigay ko na kagad sa'yo. Wala nang matay yung nanay mo. Di ba ako na lang nagkasikaso sa'yo? O, tapos Wala ang anak ko, naman. ako na lang nagkasikaso sa'yo. Pero walang utang na loob ko, hindi mo ko inaano eh. Parang wala lang sa'yo, binabastos mo na lang ako. Yung mga anak mo, ilan taon na yung mga anak mo? Isa pong 7, O isang 7 tsaka 6. at isang 6. Nag-aaral naman. Opo. Napag-aaral mo naman. Opo, napag-aaral ko. Nailalapit mo ba yan sa 4Ps? Hindi po ako Oh. member nun, ma'am. O ngayon, tutulungan, pero bumoboto ka. Opo. Okay, tutulungan ka namin sa 4Ps. Isa sa mga regulasyon ng 4Ps para ikaw maging eligible, makatanggap ka niyan, una, rehistrado kang botante, at saka single parent. Opo. Tsaka maliliit pang anak. Basta nag-aaral. Nag-aaral. Mabibigyan ka, ilalapit ka namin sa barangay para makakuha ka niyan. Thank you. Okay. So, problem solved na yan, no? Hahanap din tayo ng trabaho para sa'yo. Oo. Diba? Eh, biro mo, kung hindi kayo nilapit ni Aling Nora dito, hindi mo makukuha yan. Kasi maraming hindi nakakaalam ng dapat nilang gawin. Oo. Pero aminado ka, hindi ka nakakabayad. Magkano ba bale ang utang niya? Bali, 6'3 po kulang niya, siyam na buwan. 6,300. Ayun nga po sinasabi ko, makakabayad naman po ako, mag-antay lang po siya. Yun. English kasi po nasa Mag-antay isip po. ko, tsahin po siya, maintindihan niya po ako. Kaso hindi po talaga. Alam mo, lahat ng tao may hangganan. Di ba, no? Totoo ba yun? Oo, tsaka ati ko rin, may mga obligasyon din siya. So talagang kailangan niya rin talaga. Oo. Saan ka nakatira ngayon? Nangupahan po ako. O, edi yung pang-upa mo, sana binayad mo na lang sa kanya. O, utang din yung Pinalayas niya po utang kasi din. ako nun, hindi niya po ako pinakinggan. Nadala na rin po siya ng mga sulsul niyang kapatid. Okay, importante. Dr. Love, anong may papayo mo kay Nora at dito kay Ann? Oo nga. Mahalaga na makita natin dito yung value ng property, hindi naman pinag-aawayan eh. Maliit lang yung property na yan. Hindi rin posible na lahat kayo ay tumira dyan sa property na yan. So, hindi yun ang problema. Ang problema dito talaga yung makita ng bawat isa, yung respeto natin sa isa't isa. Ayun.